Magandang araw mga ka-farmers, welcome na naman muli sa ating YouTube channel. So sa videos na ito ay papakita ko sa inyo ang mga naglalakihan lahi ng pabo. Nandito pala tayo ngayon sa Rancho Velasco Agri Farm. So napakaganda ng kanilang farm at mapupulutan na naman ng aral sa ating mga kapwa ka-farmers. Kaya kung gusto mong kumita sa pag-aalaga ng pabo, tapusin mo ang video na ito. Ngayon ay nandito tayo ngayon sa Rancho Velasco Agri Farm. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang kanilang mga naglalakihan alagang pabo. Pero bago natin ituloy ang ating kwentuhan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ating mga susunod na mga video. So ngayon, para sa inyong kaalaman, ang Rancho Velasco Agri Farm ay located po siya sa Caluwag, Quezon City. At ang makikita nyo mga lahi ng kanilang alagang pabo, ayan ay ang Red Bourbon, Hybrid Broad-Breasted, Hybrid Red Bourbon, at ang White Nicolas at marami pang iba. Yung mga pabo na yan, yun ay ang mga malalaking lahi na magandang alagaan sa ating backyard. Kaya mas magandang alagaan yung mga ganitong lahi. Kasi kung i-compare natin yung kain ng mga native na mga pabo ay halos pareho lang mga ka-farmers. Pero yung kanilang laki, yung laki nito ay umaabot ng 15 kilo pataas. Samantala yung mga native ay umaabot lang yan ng mga 7 kilo or 5 kilo minsan yung mga babae. So mas malaki ang kikitain natin kung ganitong lahi ang ating aalagaan. Ang kagandahan sa pag-aalaga ng pabo mga ka-farmers ay mataas ang kanilang survival rate. So kaya nilang mabuhay sa pagpapakain ng ating mga organic na pagkain katulad na iyong nakikita. Ito yung Madre de Agua. Pwede din natin pakainin ng azola at iba pang mga organic na makukuha natin sa gilid-gilid. Kahit nga yung Carabao grass ay pwede natin ibigay nila bilang snack. At syempre alalayan na rin natin ng commercial feeds para hindi mamayat yung ating mga alaga. Kung kita lang ang pag-uusapan sa pag-aalaga ng pabo, panalo ho ang kitaan dito dahil pwede tayong mag-alaga ng semi-organic sa pag-aalaga ng pabo. Doon sa nauna nating video ay mayroong nagtatanong na isang ka-farmers kung nagpupurga ba tayo ng ating mga alagang pabo. Para sa inyong mga kaalaman sa farmers, ay kailangan purgahin po natin ang ating mga alagang pabo. So yung ating pangpurga sa manok ay pwede natin ipangpurga sa ating mga alagang pabo. Kaso nga lang, yung na-observe po natin, nakita po natin yung mga ibang pamurga na yung bulate, inilalabas lang nila. Buhay pa mga ka-farmers. Yun ang na-obserbahan po natin sa mga ibang brand. Pero mayroong isang magandang pamurga mga ka-farmers. Ito yung tinatawag na Raptor. Ito yung pamurga ng manok. Ito ay product ng Battlecock mga ka-farmers. Napakagandang pamurga sa ating mga alaga. Kasi papatayin niya talaga yung mga bulate sa ating mga alagang pabo. Pati na rin sa ating mga alagang manok. Yan po ay magandang pamurga para sa ating alagang manok at alagang pabo. At ayan yung aking sinasabi mga ka-farmers na kahit yung Imelda grass ay pwede natin ibigay bilang snack o pakain sa kanila. Ayan po, yung binigay sa kanila, yan ay Imelda grass. So kinakain nila yan mga ka-farmers kasi ang pabo ay isa pang ori ng hayop na kumakain ng mga damo-damo. So yan po yung kagandahan sa pag-aalaga ng pabo. At paalala lang mga ka-farmers, kung kayo ay may mga tanim na mga importante, kailangan meron yan bakod. Kasi tutukain yan yung mga talbos niyan hanggang maubos. Kaya kung mayroon kayong mga tanim, halaman, mas maganda kung mayroong bakod yung ating mga alagang pabo. Kasi uubusin nila yan. Hindi mo mamalayan, wala nang mga talbos. Ubos na yung dahon. At para naman sa mga interesadong bumili ng mga gandang lahi ng pabo katulad nito, maaari kayong magdirektang magmensahe sa Rancho Velasco Agri Farm. Sila po ay may Facebook page, mag-message lang po kayo sa kanila. So kayo na po ang mag-usap. Ang videos na ito ay pinakita ko lang sa inyo na sila po ay may magagandang lahi na maaari kayong makabili
sa kanila. So, kayo na po ang mag-message or mag-usap kung kayo ay mag-order ng pabo sa kanila. Ang kagandahan mga ka-farmers ay pipicturean nila or bibidyohan yung iyong order bago nila ipadala sa inyong lugar. So, take note, nagsiship po sila nationwide. So, saan ka man or malayo ka man, pwede kayong makapag-order ng pabo na magandang lahi sa kanila mga ka-farmers. At kung kayo ay malapit lang sa kanila, ang kanilang location ay Barangay Bagong Silang, Caluwag, Quezon City. So yan po yung kanilang location. Mas maganda kung makakabisit po kayo sa kanilang mismong farm para makita nyo ang kanilang mga alagang pabo at makapili kayo. Kaya sa mga nagme-message sa akin sa mga nauna kong videos, ito yung sagot mga ka-farmers kung saan kayo makakabili na magandang lahi ng pabo. Ang Rancho Velasco Agri Farm, nagsiship po sila nationwide. Kasi ako po mga ka-farmers, hindi po natin kaya yon. So sila may kakayahan silang mag-ship nationwide. So nakalagay sa kanilang Facebook page at nakalagay rin yung kanilang mga available na mga pabo at iba pang mga pwedeng alagaan katulad ng manok mga ka-farmers. So ginawa ko ang videos na ito para makatulong sa mga naghahanap kung saan makakabili ng quality at magagandang lahi ng pabo. At para sa kaalaman ng lahat mga ka-farmers, sa mga hindi pa nakakaalam na malaki ang pwedeng potential income sa pag-aalaga ng pabo, ito po mga ka-farmers, sila po ang nagpatunay sa tagal-tagal na ng panahon na sila ay nag-aalaga ng pabo, nag-breed, ibinibinta po nila. So hindi na mabilang ang kanilang kinita sa pag-aalaga ng pabo mga ka-farmers. Makikita nyo naman yung kanilang pabo kung gaano ka quality. Ang ganitong mga breed ng pabo mga ka-farmers ay umaabot yan ng 20 kilos. Kaya napakaganda nitong alagaan. So kung kayo ay mag-aalaga at kung kayo ay may puhunan, kasi mayroong presyo at may konting kamahalan ang ganitong mga lahi, pero sulit naman ang iyong babayaran mga ka-farmers. Kasi pagdating ng panahon, lalo na pag nangitlog na yung ating mga alagang pabo, ay siguradong bawing-bawi ka mga ka-farmers. Kahit magsimula ka lang sa tryo, pag nangitlog yung dalawang babae, kasi pag nangitlog yan, 10 pataas po yan mga ka-farmers. At pag in-incubate po yan, at inikot nyo, ginawa nyong mga inahin yung mga babae, siguradong magta times 3 times 5 pa yan hanggang dumami, hanggang makapagbinta ka na rin ng mga pabo. Pwede kang maglechon, pwede kang magbinta ng mga week old or RTL na mga pabo na pwede mong pagkakitaan. At syempre mas mataas na rin na kalidad or mas mataas ang presyo ng ating pabo na ibinibenta dahil yung ating lahi ng ating pabo ay hindi yung mga native. Yun ang kagandahan. Pag quality po ang ating mga lahi ng ating pabo mga ka-farmers. Ang pag-aalaga ng pabo mga ka-farmers ay napakaganda. Maganda ang kita dito. Kaso nga lang sa iba nating ka-farmers ay ang iniisip kaagad nila malakas kumain ang ating mga pabo at siguradong lologiin po tayo. Siyempre malulugi tayo mga ka-farmers pag hindi po tayo madiskarte. Kahit sino nga naman ka-farmers ang umaasa lang sa napakamahal ngayon na commercial feed ay siguradong lulugiin po natin dahil sa lakas kumain ng ating alagang pabo. Pero kung doble sipag po tayo, diskarte, ay siyempre kikita po tayo dahil ang ganitong alaga ay wala po itong pili. Pwede po tayo magpakain ng azola, madre de agua, haluan natin ng malunggay, madre de cacao at mga nabubulok natin ng mga prutas at pwede natin magtanim tayo ng mga kalabasa na pwede nating pang-alalay or panghalo sa ating pagkain sa ating mga alagang pabo. Kasi sa totoo lang mga ka-farmers, ang pabo ay hindi po mahirap pakainin na alaga. Kailangan mo lang ng diskarte para tayo ay makatipid sa pagpapakain ng ating mga alaga. Once na makuha mo na ang tamang diskarte, makuha mo na ang tamang pagpapakain, ang market, siguradong may pera na babalik sa inyo. Kailangan lang talaga ng diskarte pagdating sa mga ganitong negosyo.
Kung ikaw naman yung tipo na mag-aalaga ng pabo na puro lang binibili yung pagkain, ay huwag ka nang mag-alaga mga ka-farmers. Sigurado malulugi ka. Kung ikaw naman yung tao na madiskarte sa paghahanap ng pagkain na mga organic, alalayan mo ng feeds, siguradong kikita ka dito. Kasi sa pagdinegosyo ng farming business, kailangan talaga madiskarte po tayo. Once na ginawa mo yun, nakuha mo yun, sigurado po aasinso ka. Yan po ang mga experience ng ating mga kapwa ka-farmers. So yan po yung ating mga nakuha, narinig sa mga nakausap natin na mga kapwa ka-farmers. Pag hindi ka madiskarte sa farming business, sigurado manulugi po tayo. Kaya once na pumasok ka sa farming business, sa pag-aalaga ng pabo, pag-aalaga ng manok, siguraduhin mo na mayroon tayong doble sipag. Huwag po tayong umasa sa bibili lang tayo ng mga pagkain na commercial feeds. Pero kung mayroon kang budget, why not, di ba? Pero kung sakto-sakto lang ang iyong budget, mas mainam na mas madiskarte po tayo. Kasi sa totoo lang mga ka-farmers, napakarami ang pwede natin ipakain na makukuha natin sa gilid-gilid. Pwede tayo magtanim ng kalabasa, pichay, at iba pang mga prutas na pwede natin ipakain sa ating mga alaga para masustain po natin ang araw-araw na pagpapakain ng ating mga alaga. So yun lang ang aking may advice mga ka-farmers. Kung mayroon kayong katanungan, maaaring kayong mag-comment sa comment section. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa aking YouTube channel. Magandang araw at magandang buhay. Sana ho sa mga interesadong bumili, sana po ay mayroon tayong natulungan or mayroon tayong naibigay na magandang informasyon sa inyo. So ayan lang mga ka-farmers, magandang araw ulit sa inyo at mabuhay po kayo.